Our country, the Philippines, is one of the most religious societies to ever exist. Our values and moral standards are derived from the Bible, which is regarded as a source for living a decent life. Even if the world is turned upside down, the Bible will still be the key to a holy life. But what if you're asked to destroy the book of life, the source of moral standards and values, in exchange for money? Would you do it? The social experiment was conducted at San Jose Public Market. The group prepared sharp things that might be used in destroying the Bible and set up the place, and they waited for the reaction of the people. In the third location, we noticed that a kid was observing us, and we decided to interview him. Isa ka dun sa mga nakakita nung ginawa namin kanina. Bakit sa tingin mo mali, tama or mali yung pagsira ng Biblia? Kasi kung sisirain mo yun, parang hindi ka natin, parang ayaw mo natin sa usapan ng Diyos. Kaya ayaw ko pong sirain yun kasi gusto ko pong makausap ka. Kaya kung may 300 pesos, kung sisirain ko naman yung salita ng Diyos. Hindi. Bakit po? Mas mahalaga yun kaysa sa pera. Hindi. Kasi ang Bible is, kasulatan ng Diyos. Kaya hindi matutumbasan ng pera. Para sa akin, yung Bible, isa yung daan para mapalapit tayo sa Diyos. Kaya, para sa akin, hindi ko balak na sirain yung Bible para lang sa pera. Hindi po. Kasi sabi dun sa Bible, ang tunay na kayamanan is nasa langit. Hindi. Bakit po? Siyempre, Bible yun, nakakaano naman sa Panginoon lang para tungkol sa Panginoon yun. Siyempre, baka Diyos din naman ako. Paano? Para sa akin, hindi. Kasi mas mahalaga pa rin ang salita ng Diyos kaysa sa pera. Wala naman siguro na mas pipiliin ng pera kaysa salita ng Diyos. Depende na lang ito sa tao kung talagang nangangailangan sila.
Ang pagwasok sa Biblia ay hindi ka nais-nais na gawain. Ito ay nagpapakita ng hindi magandang layunin at hindi matutumbasan ng pera ang paggalang at respeto sa salita ng Diyos at sa ating mga paniniwala. Ang ganitong gawain ay nagpapakita ng kawalan ng gustong pag-uugali at hindi marangal na asal, lalo na't may kinalaman ito sa relihiyon at pananampalataya sa Diyos. I am not destroying a thing that is holy. The Bible is the Word of God, and I learned that even if we are in the modern world, people are still morally educated and respectful. Kahit ako, kahit gaano palaki yung i-offer nilang pera sa akin, Bible pa din pipiliin ko. Kasi yung pera nauubos yan eh. Ito yung Bible eh. Nakatatak na sa atin yan. Para sa akin is hindi. Kasi sabi nga nung mga na-interview namin kanina, ba't ko sisirain yung salita ng Diyos? Tsaka kung yun na lang yung way mo para makalapit sa Kanya. Para sa akin hindi. Kasi yung pera mawawala din yan. Magagastos mo din yan. Mauubos mo din yan. Pero yung Bible, hindi. Yung salita ng Diyos, hindi. Kahit naman gano'n pa kalaking pera yan, mas pipiliin pa rin yung Bible eh. At kahit naman sinong tao, mas pipiliin din yung Bible. Kasi isipin nyo, ibang tao nga mahirap lang. Nahirapan kumuha ng pera, pagkaso sa pamilya, gano'n. Tanong mo sa kanila kung saan sila kumukuha ng pag-asa or lakas. Sabihin nila sa Diyos, sa salita ng Diyos lang. For me, even though I lack trust and faith in Him, I will choose to respect His word. Kasi naalala ko yung nasa Bible na there is nothing more rewarding than pleasing your master.